Hi guys, it's me, ang inyong Jetling Balasubas. At kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell button para marami pang video. Ang topic natin ngayon ay si Mr. Binibining Gandang Hari. Let's go, pag-usapan natin ito. Magandang umaga po Isang maikling sagot lang kay Riza Tanas, antivirus. Sabi po niya, tigilan ko na raw ang pagiging pugante at umuwi na ako sa Pilipinas at harapin ang aking mga kaso. Well, ma'am, unang-una po, may Tama naman. Umuwi ka na. Umuwi ka na. Naantay ka na namin. Miss na miss ka na nga ng Pilipinas eh. Tuloy. definition po ang pugante. Ang pugante ay isang tao na umalis ng Pilipinas para takasan ang mga kasong kriminal na nakahain laban sa kanya. Ako naman po, matagal na akong umalis ng Pilipinas bago pa ako tanimang kaso. Pero nag-backdoor ka. Tumakas ka nga talaga sa Pilipinas. Aminin mo na kasi. Pugante ka. Inang-ina ka. So hindi po ako pugante. Ano po ako? Well, ngayon po, Pugante ka nga. Kulit mo eh. Mali ka niyan, kapatid. ako po ay bona fide asylum seeker dito sa Netherlands. Napaka-importanting karapatan. Tsaka guys 43,000 ang nag-a-apply ng asylum seeker sa Netherlands. So ibig sabihin, matatagalan si Harry Roque kung madi-denied ba o ma-approve. Pantao po ng asylum, no? Dahil ito dito Tsaka isa pa, may hirapan siya. Dahil walang asylum seeker na may kasong human trafficking and money laundering. Mahirap yan. Tandaan mo, nakapusta ako, umuwi ka na. literally will mean the difference between life or death. Now, ang Mamatay ka na, kinang-ina ka. ang asylum seeker po ay umalis sa kanyang bansa dahil sa paggigipit, among others dahil sa usaping politika. Malinaw naman po sa aking karanasan mula nung ako po ay inaakusan ninyo na walang ebidensya na gumagawa ng krimen sa Pogo na kabahagi po lahat ng investigasyon ninyo, ang investigasyon ng Kamara de Representante, ang kaso na walang ebidensya, lahat po yan ay kabahagi ng paggigipit. Paano walang ebidensya? Hinahanap din naman si Cassandra Ong. Di ba kasama mo yon? Bakit? Malinis ba ang Pogo? Hindi masasara yun kung malinis yun. Dahil tayo po ay kalaban ng administrasyon Marcos na ngayon po ay sinusuportahan ninyo. Natural, sinusuportahan namin yun. Pangulo namin yun eh. Yun ang the best president. May nakikitang gawa kaysa sa ngawa. Nye. Hindi po yan mabubura. Dahil nasaan po ang mga nagrereklamo na ako daw ang nag-traffic kung totoong ako ay guilty ng qualified trafficking? Kasama ka nga, ang kulit mo. Sino bang attorney ng sa may Pogo, di ba? Ikaw? So, ibig sabihin, kasabot ka. O, di ba? Attorney. Ang nyari. Nasaan po ang ebidensya na ako po'y nakipagsabuatan? O, di umuwi ka. Harapin mo yung mga ako sa sayo. Ganun lang naman kadali yun. Umuwi ka ng Pinas, harapin mo yung mga kaso mo. Kung mapatunayan na malinis ka, di libre ka. Kung ikaw naman ay napatunayan na may kaso, oblo ka. O kaya isasako ka na lang. Bukod buto sa isang papel na wala namang lagda at saka yung aking pagsama para ayusin yung pagkakautang na isang kumpanya sa PAGCOR, wala naman pong mga bagay-bagay na ilinabas sa reklamo laban sa akin na nagpapakita na ako'y nakipagsabuatan para nga gumawa ng krimen ng qualified trafficking.
Kapag meron po kayong isang ebidensya, wag naman po sana itatanim ebidensya, no? Wag Hindi nga itatanim. Una-una, kaso mo, land grabbing sa Bataan. Money laundering. Sangkot ka sa Pogo, di ba? Kasama ng money laundering, human trafficking. Oh. So, ibig sabihin, kung wala ka talagang kasalanan, humarap ka, umuwi ka. Huwag kang magtago. Sige, tuloy. sana itatanim na testigo, siguro po may dahilan para ako kasuhan. Pero wala pong kahit sinong naninindigan na ako daw ay nag-recruit para sila ay pagsamantalahan. Di, sagutin mo si si Pebbles. At magtrabaho sa pilitan sa isang pogo. At yan po ang reklamo nila laban sa akin. Pangalawa po uuwi po ako. 2 beses na po ako nag-aral sa Amerika. Sa Amerika at sa England, umuwi po ako. Bagamat meron akong karapatan na magtrabaho sa Amerika at sa England matapos ang aking pag-aaral. Weh. Look at this. Talaga ba? Huwag mo kami pinagloloko. Inang-ina ka, umuwi ka na. 2 beses na po ako nagturo sa Singapore at saka sa Amerika. Pero umuwi rin po ako dahil wala pong ibang kinikilalang bansa kung hindi ang bansang Pilipinas lamang. Kilala mo pa rin pala yung Pilipinas. So, umuwi ka na. Uwi na, dali na. Namimiss ka na ni Laila de Lima. Why, Delilah? Pero uuwi po ako kapag natigil na po ang rehimeng Marcos Jr. 3 years pa, tagal pa. Na obviously po, wala sa tamang pag-iisip. Doon ka nagkakamali. Ikaw ang wala na sa tamang pag-iisip. Alam mo kung bakit? Kung talagang matino kang abogado, hinaharap mo ang kaso mo. Hindi ka layas ng bansa. Ano bang ginagawa mo dyan sa The Netherlands? Di ba? Malamang nagtatago. Umiiwas. Harapin mo na lang kasi mga kaso mo para hindi ka mahirapan. Pagka may kaso ka talaga, Muntinlupa ka. Doon madaming boys. Oh my God! Padadalahan na lang namin kayo ng 4 na galon na lubricant. At desidido po na manatili sa kapangyarihan panghabang buhay gaya ng ninais ng kanyang ama. Bababa siya. Siya na mismo nagsabi, bababa siya. Uuwi po ako kapag ang katarungan, kapag ang mga kaso ay hindi na po ginagamit na instrumento. Uuwi ka kapag si Sara na nakaupo. Kaso hindi mangyayari yun. Laban sa mga kalaban sa politika. Uuwi po ako dahil wala naman po ako ibang bansa kundi ang Pilipinas. And I can assure you, Riza Tanas Ontiveros, napakasakit na mawalay sa mga mahal sa buhay. So, ewan ko sa'yo. Hindi po totoo yan na ginugusto ko na mahiwalay sa aking mga mahal sa buhay at ang aking mga kaibigan. Sana hindi mo maranasan ang pinagdadaanan ko na dahil sa iyong paniniwala, ikaw ay mapipilitang umalis ng bansang sinilangan at bansang minamahal natin. Napakaseryoso po ngayon ang paratang laban sa inyo. Isang testigo na nabayaran na, isang testigo na nagamitan ng gobyerno. Naisip ko lang. Sino kaya yung nagtanim ng yung pinaratangan si Laila de Lima?
ang wala namang ebidensya. Di ba nagkabali-baliktad din? Nakita mo ba yung video? Oh. Pusisiin mo mabuti. Kung talagang attorney ka, magaling ka. Huwag kang tanga. Isang testigo na pinoprotektahan ng gobyerno ang nagsasabi na kayo daw po ang nagbayad sa kanya para magtanim ng ebidensya. Sabihin na natin ganun, binayaran. Okay. Ilan ba ang naging testigo ni kay Buloy? May babae pa, lalaki lumabas. Di ba? Malabo malabo yun. At testimonya laban sa inyong mga kalaban sa politika. Wala po talagang karapatan manatili sa Senado ang isang tao na magtatanim ebidensya. Kaya imbis na ako po ang inyong puntiryahin, ayusin nyo na lang po ang depensa sa Ethics Committee. Hindi na, mas masaya nga ikaw eh. Hayaan na natin sila dyan. Focus na lang sa'yo. Exciting kaya pag hinahabol ka. Uy, balita ko. May sugat ka daw sa tuhod ah. Ano nangyari sa tuhod mo? Ba, pag hinabol ka ng Interpol, di ka makatakbo. Sa aking kaalaman, kauna-unahang pagkakataon po sa Pilipinas na merong isang senador na pinagbintangan ng tanim ebidensya at tanim testigo. Sana po malinis ang inyong pangalan dahil hindi dapat ginagamit ang Senado para instrumento sa mga tanim ebidensya at tanim testigo para lamang sirain ang mga katunggali sa politika. Sino nga bang sinira niya? Si Sara. Wala naman na masisira dun. Sirang-sira na yun eh. Siya lang din naman gumagawa na ikasisira niya. Saka pa, ayaw mo pang umuwi. Namimiss ka na nga namin. Alam mo kahit pa paano, sa ganyang ginagawa mo, mahal ka rin namin. Kaya, umuwi ka na, Harry. Umuwi ka na, Harry. Sige, tuloy. Yan po, kapag napatunayan, ay pagtataksil sa katungkulan. Yan po ay pagtataksil sa institusyon. Okay. At yan po ay isang krimen. Yeah. Sayang po. Marami sanang nag-iisip na baka po pwede si Rizatanas, si Ontiveros na maging presidente. Pero dahil po dito sa paratang sa inyo, wala na kayong pag-asang tumaas pa. Kaya, pasalamatan nyo na lang ang Panginoon dahil Hoy, huwag mo idadama yung Panginoon dito ha. Alam mo kung bakit? Wala kang karapatan doon. Ha? Wala kang karapatan doon. Tapos kayo matalo ng 3 beses, binigyan kayo ng pangalawang pagkakataon para manilbihan. Huwag na sanang gamitin po ang opisina ng Senado sa mga kabalbalan. Ops. Hello, Robin. Hello, Bato. May incoming pa. Si Marco Beta. Kuwari kung ano-ano na lang pinagsasabi mo. Puro walang katuturan, walang sense. Gaya ng tanim ebidensya at tanim testigo. Mahaba na po, sabi ko sandali lang. Pero kinakailangan sagutin po ang mga maling paratang dahil baka akalain ng tao yan ay katotohanan. Hindi po. Hindi po ako pugante. Matagal na po akong wala sa Pilipinas. Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid. Pilipinas bago pa ako taniman ng ebidensya at ng kaso. Ako po ay isang asylum seeker nasa Netherlands dahil sa pagigipit na ginagawa sa akin ng Senado, sa komite ni Rizatanas Ontiveros, ng Kamara de Representante at ng tanim kaso ng Administrasyong Marcos para ako po ay supili.
Ngek-ngek mo. Loko-loko. Umuwi ka na lang kasi tarapin mo kung wala naman talaga. Paglaban mo sarili mo dun. Ang dami-dami yung abogado. Abogado ka din. Ay, abogado ka pala. Abogado. Lin at mahal ko pong Pilipinas. Ulul. Pinakamasakit po ang napilitan na mamuhay sa ibang bayan, hindi po sa bayang Sinilangan. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Ina mo, dahil hindi ako patay gutom sa pera mong bata ka, mukha kang haliparot. Tsako, galit na galit sa'yo ang magulang mo, kahit hingi mo ng pera, hindi ka pa nakakatulong, salot ka na, putang ina. Ba? So, yun lang guys. Sana gustuhan nyo ang aking video. At maraming salamat. At shoutout din pala kay Takero Miyamoto na nagbigay sa akin ng tips and advice. Salamat din kila Sangkay. Sa mga BBM supporters, thank you sa inyo. And good day.